Yo mga tol, pag-usapan po natin itong mainit na balita kung saan sinasabi po dito na posible, ito na po no, ang pinaka hinihintay ng marami ay ang pagharap po ng dating Pangulong Duterte sa Quadcom sa Oktubre 22. At kung hindi po ako nagkakamali, yan po ay bukas. Haharap na po si Duterte. Posible. Yan po yung pinaka binabalita po dito, no? Kung babasahin po natin yung caption, ang sabi po dito, pinaghahandaan na ng House Quadcom Committee o Quadcom ang posibleng pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing sa Martes. Tama po, Martes, no? Disclaimer lang mga tol, yan po yung nababasa po natin dito sa news report. Sabi nga po ay samantala, irerekomenda naman ni Quadcom Overall Chairperson Robert H. Barbers na magsagawa na lamang ng joint investigation ang Senado at Kamara kaugnay ng issue sa extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte drug war. So ayan po mga tol ang pag-uusapan po natin at ang ilan sa mga detalye ipanonoorin po natin dito sa balita na to. Pero bago ang lahat, kung hindi ko pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So hindi na po natin pagtatagalin nito without further ado, let's go. So ayan nga mga tol, i-play na po natin, wala lang pero no, itong balita na to. He's just one of the resource person to that was invited in previous hearing. Now, yung preparation is still normal because we treat the former president as one of the resource person that will shed light on the issue of AJK. Wala pang kumpirmasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom kung dadalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Martes, October 22. So ayan guys, no, paglilinaw lang, hindi pa yan sigurado, no? Possible pa lang, mataas ang tsansa na yan po ay pumunta po si Duterte. Ito ay matapos formal na ipadala ang imbitasyon ng 4 House panels at siguruhing matatanggap ito sa pamagitan ng Philippine National Police o PNP. Sumipot man o hindi ang dating Pangulo, handa ang Quadcom para sa ikasyam nilang pagdinig. More than asking any educated question, we would like to listen to his educated answer. For him to explain to us why is it necessary on the war on drugs that more than 20,000 people were killed. We will afford him the courtesy due to a former president. Gayunman, walang katiyakan na hindi mapapatawa ng contempt ang dating presidente sakaling humarap ito sa Quadcom. The committee personally, I cannot assure that. It's up to him to be present tomorrow, and it's up to his answers and his actuation during the hearing. So, for me, sabi ko na nga, hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Let us see what will happen tomorrow. Naniniwala naman ang isang kongresista na kung ang pag-uugali ang pag-uusapan, mas civil pa umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Okay guys, so para dun sa mga hindi nakakaalam, alright, no? Para po sa mga hindi nakakaalam, kasi kung minsan may mga nagko-comment po sa videos po natin na alam na daw nila yan. Alright, para po ito sa mga hindi pa nakakaalam. Sa mga hindi nakakaalam, ito po kasi ang pinag-uusapan po ngayon sa internet kung saan si VP, no? Yung ating Vice Presidente ay nagiging anong tawag dito? Nagiging hindi po formal, kung minsan ay bastos na po ang pananalita. Pero dito ine-expect yung tatay po nila, which is si Rodrigo Duterte, ating dating presidente, ay mas ine-expect na formal, may aral ang sagot. Yan po yung sinasabi po dito at inaabangan po ng marami yan. Bukas makikita po natin kung haharap na po siya. Patuloy po natin panoodin. Sagot ito ng isang co-chairperson kung anong mangyayari kung hindi rin manunumpa ang dating presidente sa 4 House panels. Palagay ko mas civil si former president
kay Saki Vice President. Palagay ko, magte-take ng oath yan. Masibil siya eh. Sa gitna naman ng issue ng pagsasagawa ng parallel Senate probe sa EJ case, irerekomenda ni Congressman Barbers ang pagkakaroon ng joint hearing ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng issue. Ito ay upang mapabilis ang investigasyon at pagpasa ng mga panukalang batas kaugnay ng pagdinig. Ba't hindi na lang natin ipag-isahin, parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. Para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng dalawang bill, no? Yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa ng pag-stop ng POGO. Kung hindi natin mag-aaprubahan yung POGO bill na we filed together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Gayunman, kailangan munang aprubahan ng liderato ng Kongreso at Senado ang rekomendasyong ito. Samantala, na-turn over na ng Quadcom sa tanggapan ng Solicitor General ang mga dokumento kaugnay ng mga Chinese national na iligal na nakakuha ng Filipino citizenship para makapagmay-ari ng mga lupain at makapagtayo ng mga negosyo sa bansa. Layo nitong makagawa agad ng karampatang aksyon ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan at maiwasang citizenship para makapagmay-ari ng mga lupain at makapagtayo ng mga negosyo. Isa po yan sa pinaka-topic po paksa dyan sa pag-uusapan po ay yung mga pagpasok po ng mga in-check, ng mga Chinese national sa ating bansa na kamakailan nga lang ay alam po natin na napakabigat po nung nangyari po sa POGO, no? At kasama po yan, sama-sama po lahat yan iimbestigahan, no? If I'm not mistaken. Disclaimer lang mga tol. Yan po ang mga sinasabi po dito. Sabi nga gusto na ni Ace Barbers na joint investigation na yung mangyari para mapabilis, no? Hindi na tumatagal, no? Nagsasuggest na siya kasi nakaraan daw ilang linggo yung itinagal ng kanilang pag-iimbestiga, no? Mga pag-uusap yan. So, play pa natin. Sa bansa, layo nitong makagawa agad ng karampatang aksyon ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan at maiwasang maibenta pa ang mga ari-ariang ito. Sangkot dito ang nasa 1,000 hektarya ng lupain sa Mexico, Pampanga, kung saan nasabat ang bilyong pisong halaga ng shabu sa isang warehouse. Aaralan namin mabuti kung ano yung real status of these lands now. Whether or not in the meantime, these lands have been transferred to qualified Filipino individuals or entities. Tinukoy sina A.D. Taiyang at Willie Ong ang pinakaprominenteng Chinese nationals na sangkot dito. Samantalang ang mga idinadawit na kumpanya ay ang Empire 999 Realty Corporation at Sunflare Industrial Supply Corporation. Nilinaw naman ng Quadcom na hindi ito bahagi ng partial committee report ng 4 House panels. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. So, yun na nga mga tol. Ayan po ang pinaka-aabangan po natin bukas, no? Kung haharap ba ang dating Pangulo na si Duterte sa investigasyon na ito. At ako po'y naniniwala, kailangan niyang humarap. Dahil kapag hindi po siya humarap, hindi ko po alam. Pero I think there is consequence sa mga gagawin niya, no? Merong mangyayari, I don't know, I can't say anything patungkol dito dahil sila ang mas may alam dyan. Pero ako naniniwala po ako na may mabigat po na mga action po ang kakaharapin kapag hindi nakikiisa sa pag-iimbestiga ng gobyerno dito, lalo na po dito sa usapin na mga nakapaloob dito dahil ito po ay national issue na po. Sa tingin ko po yan ay national issue na kasi 'di ba pagpasok ng mga Chinese nationals na merong iniimbestigahan bakit nakapasok sa gobyerno natin yung isang hinihinalang Chinese na si Alice Guo, paano nakapasok itong malalaking criminal organization group sa ating bansa na POGO, which is napakabibigat po ng mga krimen na ginawa po sa bansa natin. So ikaw, anong masasabi mo, no? Sa tingin mo, haharap ba si Duterte bukas sa pag-iimbestiga sa investigasyon na ito o hindi, no? Siya ba'y mas magiging formal, mas magiging matino, maayos sa pagsagot o magiging paloko-loko lang din or hindi niya i-respect yung komite or yung investigasyon dito sa usapin na to?
So, comment down below, pag-usapan po natin yan sa comment section. At syempre, marami sa viewers po natin ang hindi pa nakasubscribe. Kaya please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.